Samantala, ilang mga Pilipino at dayuhan ang dumalo sa nangyaring pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month sa London. Dito kanilang tilalakay ang kahalagahan ng karagdagang kaalaman hinggil sa pambansang nasasakupan ng Pilipinas. Mula sa London, una sa balita si Carol Panday. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month 2025 o MANAMO, ngayong Setyembre, isang special lecture ang isinagawa ng Philippine Embassy London sa pakikipag-ugnayan sa International Maritime Organization. Dinaluhan ito ng iba't ibang Filipino community leaders at mga estudyanteng Pilipino na nag-aaral sa United Kingdom kabilang ang mga Chevening Scholar. Sa isang video message, binigyan diin ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang kahalagahan ng selebrasyon para sa mga Pilipinong seafarer. Sa nasabing conference, nagkatipo ng mga pinuno na gumagawa ng patakaran, mga kinatawan ng akademya at marino na may layong bigyan ng prioridad at proteksyon ang ating mga marino. Dito'y ibinahagi ni Attorney Sharon de Chavez Aledo, Maritime Attaché of the Philippines with the International Maritime Organization London, ang mga naganap sa isinagawang conference sa Pilipinas. Ang ilang importanteng panukala kasabay ng panawagan para suportahan ang pagpapalawak ng pagdiriwang ng MANAMO. Provides awareness on our being a maritime and archipelagic nation, and since not all of our, not a lot of people may be aware that there is a MANAMO, so the different embassies in different countries are also celebrating it. Ibinahagi naman ni Commander Mary Rizal Barbero, ang Technical Advisor at Coast Guard Attaché ng Philippine Embassy London, ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa International Maritime Office. Bilang archipelagic country, mahalagaan niya ang kaalaman sa pagdating sa batas na sumasaklaw sa karagatan. We have submitted a proposal for the recognition of the Tubatahan National Park as a particularly sensitive area, which was eventually adopted by the International Maritime Organization. Nagkaroon din ng pagkakataon ng mga dumalo na magtanong hinggil sa papel na ginagampanan ng gobyerno para maproteksyonan ang ating karagatan at mga Pilipinong nagtatrabaho dito. Bilang mga Pilipino sa labas ng bansa, ang lecture ay isang mahalagang aktibidad upang malaman ang mga karapatan, kahalagahan ng mga batas na sumasaklaw sa karapatan ng mga Pilipinong manggagawa sa karagatan. Nauuna sa balitang totoo at laging bago, kasama si Amy Balyao at Angie Villanueva, ako si Carol Panday, ang inyong Pinoy International, London, United Kingdom, Congress TV.